pero nagkakandahirap kami para maghanap kung paano pupunuin yung mga pagkukulang. Pero sana makinig naman. Sana wag masyadong balat sibuyas. Puntahan naman po natin itong isang kontrobersyal na mga pahayag naman ni VP Leni. Now, this is a health pandemic. Bakit may mga tangke sa daan? My sense is that we did not act urgently. Kaya nararamdaman natin ngayon yung mga gaps kasi naging complacent tayo at the very start. Alam po niyo, this is absolutely false, VP Leni. Itong si VP Leni, page 9. Hapyaw na binanggit na natin to nung nakaraang programa. Pero, makulit din ito si VP Leni. Kaya siguro bigyan natin ng masusing pag-aaral. Kung matatandaan nyo, si VP Leni was fired. Tinanggal po siya as co-chairperson ng Interagency Committee on Illegal Drugs sa PIDEA. Sapagkat she bungled her job, whether she accepts it or not. Yun ang dahilan. And apparently, with due respect to my friend VP Leni, she seems not to have lost nor have diminished her talent of putting herself into questionable, if not pathetic situations. She appears not to acquire a political acumen of making herself productive and relevant without being untruthful or out of touch from reality. Ibig sabihin, okay lang na payag ka para maging relevant ka. Pero kailangan, yung basihan mo, nasa tama. Ngayon, nagre-reklamo siya. Huwag daw balat sibuyas. Pero sana makinig naman. Sana wag masyadong balat sibuyas. Trabaho niya rin na mag-criticize. Kung mali, tama ka doon. Kung mali. At kung tama yung basis mo. Mula nung umalis ka sa kabinet, na hindi ka naman pinaalis, umalis ka. Sinabi lang na huwag ka munang umattend. Kasi nga, umaattend ka nga ng cabinet meeting nun, bumabanat ka naman sa labas. O di parang asiwa, na papasok ka dun sa meeting ng cabinet, tapos kami naman lahat dun, hindi naman kami imik tungkol dun sa mga ginagawa mo. So sa party mo, hindi ba yun, medyo embarrassing yun sa party mo nun, na walang nagko-confront sa'yo, walang nangangantyaw sa'yo, parang walang nangyari, pero kaya si Presidente nun, actually she was protecting you from embarrassment. Kaya sinabi nga, huwag ka na muna umattend. Akala mo naman, tinatanggal ka, kaya ka nag-resign. Balik ka doon. Anyway, mula nung ikay umalis, ano mang ginawa mo? Lahat na lang yata ng patakaran ng pamahalaan at ni Presidente Duterte, criticize mo, VP Leni. Nang wala sa wastong batayan, pareho ka rin ng mga incorrigible at mga rambunctious critics na kontra dun sa foreign policy sa China. Sinabi mo, ito'y malambot at laban sa nasyonalismo. Hindi na mga sinasabi ni dating Justice Tony Carpio at yung kung sino-sino pa. Hindi nyo tinitingnan na si Presidente magaling yun sa geopolitics. Alam niya kung paano niya laruin. Ang palagi nasa isip niya ay ang kapakanan ng ating bansa at ng ating kasarinlan. Sabi niya nga habang totoo may arbitral ruling tayo, ano naman gusto niyo gawin ko? Awayin ko ng awayin para magkagera tayo. Meanwhile, marami naman tayong pwedeng pagkasunduan sa trade, sa sosyal, sa palitan ng mga intelligence information kaugnay sa terorismo at sa piracy. Doon muna tayo mag-concentrate, pero darating ang panahon, i-invoke yan at ilang beses na nga niya ini-invoke. Kung in-invoke niya nga, medyo nag-react yung leader. Pero in-invoke niya pa rin. Kaya hindi totoo na sinasabi ninyo na soft si Presidente. Hindi nyo kilala itong Presidenteng ito. Anyway,
Ano bang posisyon mo dun sa anti-terrorism bill, VP Lenny? Sabi mo na naman, ito'y pagsalakay sa press freedom, sa demokrasya, at hindi naman bakit daw ngayong panahon ng pandemic saka tayo magpapasa ng anti-terrorism bill. Nakakagulo na nga tayo because of the pandemic, tapos nire-railroad pa yung pagpasa. Ang problema, hindi mo talaga tinitingnan na hindi lamang maselan, kundi mabigat ang banta ng terorismo sa ating bayan at sa ating mga kababayan. At nakakalimutan mo, hindi ko alam kung binasa mo ito ng pagbasa ng isang abogado na dahan-dahan. Marami pong safeguards doon, napaka-stricto. Ang karapatan ng akusado ay pinangalagaan doon. At the same time, meron pong mga provision doon na yung mga gustong lumabag ng batas ay matatakot lumabag. Sapagkat sinasabi nila, yung mga batas na yan, aabusuhin niya. Ano bang batas na hindi naabuso? Kita mo nga yung Bayanihan Act, tungkol na sa pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin, inabuso rin. Lahat ng batas po talagang merong kakayahan na abusuhin ng mga lumalabag. But, kaya nga merong tinatawag na penalty for each law. Pag ikaw ay transgressor, hindi ka uubra, kayo uusigin at ikukulong ka pag nagkaroon ng conviction. O ano namang ginawa ni VP Lenny. Napuri natin siya. I think once or twice ko na napuri siya sa ginagawa niyang pribadong pagtulong dun sa nangangailangan dito sa COVID. Nag-raise siya ng pondo, namigay siya ng mga ayuda, may mga ginawa siya. Pero ang problema, mukhang hindi niya mahinto, hindi niya ma-lockdown ang kanyang bibig na bumanat at mag-criticize sa administrasyon. Meron siyang gaya ng mga payag na noong isang araw, at during the interview dun sa isang istasyon ng telebisyon, meron siyang mga sinasabi ron. Sabi niya, she claims that the government failed to act urgently at the onset of the coronavirus pandemic. Ang sabi niya pa, naging complacent daw tayo. And we chose to dilly-dally in the cancellation of flights from China. My sense is that we did not act urgently. Kaya nararamdaman natin ngayon yung mga gaps kasi naging complacent tayo at the very start. If you remember, our first cases started end of January. And we were still not determined at that time on what steps to take. Kung naalala natin, we have been pushing for cancellation of flights already from China. Medyo nagdili-dali pa tayo doon Alam po ninyo, this is absolutely false, VP Lenny. Mukhang either hindi ka nagbabasa ng pahayagan o sinadya mo na kunyari hindi mo alam o talagang hindi mo alam. Hindi po totoong nagdili-dali tayo. Hindi totoong complacent tayo. As early as before January 31st, yun po ang araw na nakumpirma natin na meron tayong COVID na namatay. Nung ni-revive o kinonvene yung IATF, siguro 2 weeks earlier than January 31st. Kung hindi ako nagkakamali, baka first o second week na January. Ni-revive na nga yun. So, madalit sabi, nagkaroon na ng mga preparasyon. And, nung January 31st, kasi sinasabi niya, narinig ko po siya sa TV, dapat daw, nung unang confirmation pa lang namatay, binana natin yung travel from China. Yun na ang ginawa On the first day na na-confirm na may patay ang COVID na isang Chinese, immediately yung IATF nagrekomenda kay Presidente. Nung araw din yun, at nung araw din yun, nagpalabas ng travel ban si Presidente. Yung mga galing sa Wuhan City at sa Hubei Province at kung saan pang merong infected na lugar, pinagbawalan na pong makapasok yung mga travelers. Tapos,
Nung ikalawang araw, Feb 2, meron na naman siya. Dinagdagan niya, in-expand niya. Pati na lahat ng nationality na galing sa China at doon sa mga special regions nila, gaya ng Hong Kong. Sinama na rin yon, hindi na rin pinapasok. That is precisely why nga, sinasabi ho ng World Bank. Hindi ko rin alam kung bakit hindi rin to alam ni VP Lenny. Ito yung lumabas sa dyaryo, VP Lenny. Ito yung inilabas ni Secretary Dominguez kapag madalas siya may pag-usap sa World Bank. Ang sabi ng World Bank, dahil daw sa decisiveness ni Presidente ng pagkansela ng mga biyahe mula sa China, mga 100,000 tao ang naligtas natin. Kasi kung hindi niya po binanyon, ang dami-dami nga dumating. Yun nga pong namatay, yun nga ang nakapasok nung hindi pa nababan Much earlier yon. Kaya nung binanya, can you imagine kung hindi niya binanyon? Ang daming nagpupunta rito yung Chinese, alam niyo ba yon? Na libo-libo, daan-libo ang nagpupuntang mga galing sa China. Di talagang nagkahawaan ng katakot-takot. Ano pa? Doon po sa IATF, sabi ng mga eksperto at mga scientist, anong tawag doon? Epidemiologist ba ang tawag doon? Ang sabi po nila, kung hindi kayo nag-lockdown, siguro 3 milyon mahigit ang namatay sa pagkakahawa. Kaya paano mo sasabihin na hindi kagad tayo gumawa? Mabuti naman, yun lang yata ang maganda sinabi mo na yung lockdown, sabi ni VP Lenny, timely. Kaya lang, meron siyang mga dagdag pa rin. Anong sabi niya? Dapat daw nung mag-lockdown tayo, yun ay ginawa na nating oportunidad para gumawa tayo ng mga quarantine centers, mga laboratory centers, yung dapat daw naayos natin yung pagbili ng PPE, ano pa, at pati raw yung mga testing capacities natin. Yun nga ang ginawa, VP Lenny. Exactly, yun ang ginawa ng nirereklamo mo. Yun nga ang ginawa. Kaya, hindi ba, ang dami nating in-establish na mga quarantine centers. Ano yun? Ang dami po yun. Nandun yung Philippine Arena Complex. Nandun yung Philippine Sports Complex. Nandun yung ASEAN Convention Center, yung Philinvest Tent, New Clark City Convention, yung Ninoy Aquino Stadium, yung PICC Forum, the Rizal Memorial Sports Complex, yung World Trade Center Manila, yung Alonte Sports Arena. Yun po ay ginawa during the quarantine period na itayo po lahat yun. And then, meron po pala tayo as of today, yesterday 67 lang ito, pero kanina narinig ko na 69 certified COVID testing laboratories na all over the Philippines. Sinasabi niya, kagaya niya, sabi niya yung testing capacity natin, 15,000 pa lang. Nasaan ka ba, VP Lenny? 50,000 na 50,000 na nga ang testing capacity natin. Kasi nga, ang dami na tayong testing laboratories all over the Philippines. Tapos sinasabi niya, kagaya niya, sabi niya, during the quarantine, nagbukas ng factory, tapos hindi naman nila inisikaso yung mga transport. Mali ka na naman dyan. Nung tayo nagkaroon, nung pinayagan natin ng mga 30% na mag-open yung mga factories, mga opisina, nag-flood tayo, binaha natin ang kalsada ng mga bus kasi marami nag-alok At the same time, maraming army trucks. At the same time, sabi natin doon sa mga private companies, kung may mga shuttle buses kayo, kunin nyo na yung mga empleyado nyo, talin nyo sa mga
workplace nila, ibalik nyo sa bahay. Yung mga wala, huwag muna yung papasukin. Pero alam niyo naman ang Pilipino, matigas din ang ulo. Pinabayaan nilang yung mga wala naman silang shuttle bus, nag-open sila. Siyempre, di yung mga empleyado, mga workers, papasok. Pagdating doon, siyempre, kulang yung sasakyan mo. Hindi totoo yung sinasabi mong hindi tayo naganda. Naganda tayo. And then, sinasabi niya pa po na dapat daw aminin natin ang ating pagkakamali without even telling us kung ano yung pagkakamali. Although, yung implication ng sinasabi niya, yun na nga yung binabanggit natin na parang sinasabi niya, ang mali natin o ninyo ay sa panahon ng quarantine, hindi nyo inayos yung sa PPE o yung sa PPE. Alam po ninyo, earlier on, nag-purchase na tayo. Kumuha na tayo ng mga orders natin sa China at kung sa iba pang lugar. Ang problema, may world shortage because halos lahat ng bansa nag-o-order. Meron pong mga nagdo-donate pero tinatanggihan ng DOH sapagkat hindi nga kung baga hindi siya quality. Kaya maraming ang namatay dahil yung mga sinusuot nila napasok pa rin ng virus. Pero yung mga in-order po natin na yun, na dumating naman. Finally dumating. Kaya tingnan nyo, wala na tayong naririnig na namamatay na mga health workers natin. So, ibig sabihin, lahat pong yan na sinasabi mong hindi ginawa, na dapat aminin, ginawa na nga, hindi ka nakikinig. Kaya, mali ang sinasabi mo, BP Lenny, at hindi totoo yung sinasabi mo rin na balat sibuyas ang pamalaan. Sinasagot lang natin yung mga kritisismo mo sapagkat yung nakikinig baka maniwala sa'yo. So we have to refute. We have to debunk whatever lies, intentionally or not, na lumabas sa iyong mga pahayag. Kaya maganda na nga yung ginagawa mo nun Sana, pinagpatuloy mo na lang. Sumama ka na, napupuri ka na nga Every time may gagawin kang mabuti, kahit si Presidente, pinupuri ka. Kaya, ano pa, meron ka pang sinabi. Ang sabi mo, bakit naman kasi may tangke pa? Ba't may military? Yun naman. Siyempre, pareho rin, tingnan mo, BP Lenny, yung executive order creating IATF. Nakalagay doon kung kinakailangan humingi ang IATF ng assistance sa mga armed forces para ipatupad yung edi yung mga safety protocol. Sino po magpapatupad nun? Kundi mga pulis. Yan, pulis naman natin. Hindi naman karamihan din yun. So, kailangan natin ng alalay. At ang nakakalimutan mo pa, alam mo ba na merong mga ibang bansa na hiningi ang tulong ng kanilang militar. Saan ito? O hindi pa ba sa Australia? 1,000 tropa ang pinadala nila sa Melbourne para lang makontain yung spread ng coronavirus. Saan pa? 2 weeks ago sa New Zealand, binipa po nila yung kanilang quarantine facilities, pati yung borders nila, sapagkat natuklasan nila may 2 nakapasok na naglalakad at they move around yung 2 edi nagkaroon ngayon ng hawaan. Hindi ko naman malaman kung nasaan ka ba, BP Lenny. Bakit di mo nalalaman itong mga facts na ito nasa dyaryo naman ito, nasa TV. Dapat maging updated ka rin para hindi ka rin nagkakamali. Sapagkat pag nagkamali ka nga, hindi maganda na baka ma-impluensya mo pa yung iba. Maniniwala. Okay. Balikan natin si BP Lenny as a last point. Alam po ninyo, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nagsalita. Ang sabi niya, palagay ko naman, meron akong karapatang magsalita sapagkat nung ako'y Pangulo ng bansa, 3
virus outbreaks sa aking panahon. Hindi po ba itong virus na ito, yung coronavirus, merong nauna rito yung SARS. And besides that, may dalawa pa. Kung baga, alam niya kung paano nagkaroon ng problema at nandun siya sa labanan kung paano niya tugunan ang banta ng sakit. And sabi niya, I have the highest respect, napakataas ng paggalang ko kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kasamahan at lahat ng mga nasa frontliners na nagbigay ng katugunan sa banta ng coronavirus. Ibig sabihin, hanga po siya. At sabi niya, yung mga nagkikriticize, kasama ka na ron, BP Lenny. Sabi niya, napakadali ang mag-criticize pag ikaw ay meron when you are seated only in the sidelines. Kung nagmimiron ka lang, madaling magsalita. Para naglalaro kayo ng chess. Yung mga meron, ako, mas marunong pa. Dapat move ka. Check na. Okay. Ganyan ka BP Lenny at mga kritiko. Sabi ni Presidente Arroyo, it's easy to criticize when you're seated at the sidelines and not the actual gladiators in the arena of battle. Bagay na bagay sa iyo. Very apropos sa iyo, BP Lenny. But keep on doing what you're doing in helping the media coronavirus. Hindi ka namin binabanatan, kung hindi, winawasto lang namin yung mga malimong pahayag. Tuloy mo, walang problema. Now, puntahan na po natin ito namang isa pa nga pala, bago ko makalimutan, meron kasing pahabol si BP Lenny. Talaga ito si BP Lenny. Sabi niya, bakit daw tayo nagkukumpara? Kasi tandaan nyo, meron tayong binigay na comparison sa New York at dito sa ating bansa na kung titingnan mo, malayong maganda naman ang pagtugon natin dahil per 1 million, mas marami silang infected doon at per 1 million population, mas maraming malayo ang namamatay sa kanila. Dapat daw, bakit tayo nagkukumpara? Sabi ni BP Lenny, parang mga estudyante yan. Laging mababa yung score ng isa at layo mo sa magtatap sa test. Unang-una, sino bang nagsimula niyan? Hindi ba yung pahayag mo? Sabi mo doon kung titingnan sa Asian, masama yung ating rating dahil like Singapore, like Korea, like Vietnam. Kung yun ikukumpara mo, malayo tayo. Totoo rin yun. Pero gaya ng sinabi na natin, iba-iba kasi ang pagtugon dito sa banta ng coronavirus. Depende sa lugar. At marahil, mas maganda yung kanilang ginawa ron. Ayon din sa circumstances prevailing. Pero, hindi maalis din na ikumpara natin ang sarili nating karanasan sa ibang bansa. Lalong-lalo na pagdating sa population per 1 million population. Anyway, talagang hindi maalis ang paghahalintulad, lalo na kung magkakaroon tayo ng mga kritikong kagaya mo na nababago yung mga kalakaran na maaari kang